Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Sa isang digmaan, ang moral ng mga sundalo ay bumababa kapag ang kanilang pinuno ay napatay. Ito rin ang pangyayaring matatagpuan natin sa bansang Israel noong si David ay nagsisimulang maghari. Isa sa kanilang pinuno ng sandatahang lakas ay namatay dahil sa paghihiganti. Ito ay ating matatagpuan sa ika-4 na kabanata ng ika-2 Samuel, unang talata hanggang ika-10 kabanata, talatang 25. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Sa ating patuloy na pag-aaral dito sa ika-2 aklat ng Samuel, tayo po ngayon ay dadako sa ika-4 at ika-5 kabanata upang tunghayan ang patuloy na pagkilos ng Diyos sa buhay ni David bilang hari. Matatagpuan natin sa mga kabanatang ito na ang kamatayan ni Saul at ni Jonathan ay gumawa ng digmaang sibil sa bayan, sapagkat bagamat si David ang itinalagang hari sa Hebron, gayunmay dahil sa paghihimagsik ni General Abner, ang timog na bahagi ng kaharian ng Israel ay pinagharian ni Isboset na anak ni Saul. Subalit matapos na si Abner ay mapatay ni Joab na general ng mga hukbo ni David, ang paghahari ni Isboset ay nawalan na ng pag-asa. Hayaan po ninyong basahin ko ang una hanggang ika-3 talata dito sa ika-4 na kabanata upang malaman natin ang mga susunod na mga pangyayari. Ganito po ang sinasabi. Nang malaman ni Isboset na si Abner ay pinatay sa Hebron, pinagharian siya ng takot, gayon din ang buong Israel. Nooy may 2 siyang pinuno sa pagsalakay, sina Baana at Rekab. Sila'y mga anak ni Rimon na taga Beereot at mula sa lipi ni Benjamin. Ang Beerot ay dating sakop ng Benjamin, ngunit ang mga taga roon ay tumakas at nagpunta sa Gitaim at doon na nanirahan. Ang mga taga Bereot ay ang mga itinakwil ni Saul at sila ang mga nagtatago sa lugar ng Gitaim. Ang sabi pa sa ika-4 na talata, isa pa sa mga apo ni Saul ay si Mephiboset na anak ni Jonathan. 5 taon siya noon nang mapatay sa Jezreel sina Saul at Jonathan. Nang dumating ang malagim na balita, pinangko siya ng tagapag-alaga upang itakas, ngunit sa pagmamadali ay nabitiwan siya at iyon ang dahilan ng kanyang pagkalumpo. Ang pangalang Mephiboset ay hindi karaniwan sa Biblia. Gayunman, sa kabila ng pagiging hindi sikat nito, ito naman ay nakilala dahil kay David. Ang batang si Mephiboset ay anak ni Jonathan. Sangayon sa talata, siya ay 5 taon pa lamang nang mamatay sina Saul at Jonathan. Ninais ni David na malaman kung mayroon pang natitirang lahi ang kanyang matalik na kaibigan, sapagkat kung ating matatandaan, naging pangako ni David kay Jonathan na papangalagaan niya ang lahi nito sa oras na siya ay iluklok ng Panginoon bilang hari. Ang sabi pa sa ika-5 at ika-6 na talata, isang tanghali, sina Rekab at Baana ay pumasok sa tahanan ni Isboset samantalang ito'y namamahinga. Hindi sila namalayang pumasok sapagkat ang babaeng bantay pinto ay nakatulog sa paglilinis ng trigo. Si Rekab at Baana ay mga sundalo ni Saul na nasa ilalim ng pamumuno ni Abner. Subalit nang malaman nila na patay na si Abner at nakitang ang lakas at kapangyarihan ni David ay higit pang tumatatag, gumawa sila ng paraan upang patayin si Isboset, ang anak ni Saul. Inisip nila na sa pamamagitan nito
ay matutuwa sa kanila si David. Kaya naman, nang makita nila na ang lugar sa palasyo ay walang mahigpit na pagbabantay, ay sinamantala nila ang pagkakataon. Pinasok nila si Isboset sa kwarto nito habang ito ay natutulog, at sangayon sa 7 at 8 talata, kaya't tuloy-tuloy sila sa silid ni Isboset at pinatay nila nang ito'y natutulog. Pinutol nila ang kanyang ulo at tumakas. Magdamag silang naglakbay sa lupain ng Araba patungo sa Hebron. Dinala nila ang ulo ni Isboset kay David, at ang sabi rito, narito ang ulo ng anak ni Saul, ang nagtangka sa iyong buhay. Ipinaghiganti ngayon ni Yahweh ang iyong kadakilaan. Ang ginawa ng 2 sundalang ito ay nakapangingilabot. Walang pag-aalinlangan nilang pinatay ang hari para lamang sa pansariling layunin. Ang sabi pa sa 12 talata, kaya't inutos ni David na sila'y patayin, at gayon ang ginawa ng mga kawal. Pinutol nila ang mga kamay at paa ng magkapatid at ibinitin sa may lawa sa Hebron. Ang ulo naman ni Isboset ay dinala sa Hebron at isinama sa libingan ni Abner. Hindi naibigan ni David ang ginawa nilang pagpatay sa hari. Kaya naman, ang kanilang inaakalang pabuya na makakamit mula sa harapan ni David ay naging hatol ng kamatayan sa kanilang dalawa. Ang kamatayan ni Isboset ay labis na nagpahina sa kaharian na pinamumunuan nito. Kaya naman, gumawa ng paraan ang kanyang mga nasasakupan upang subukang makipagkasundo kay David upang magkaroon ng kapayapaan. Ganito ang pagpapatuloy na ating mababasa sa unang talata ng 5 kabanata. Nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nakipagkita kay David ang 11 lipi sa pamamagitan ng mga ipinadala nilang kinatawan. Sinabi nila, kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Ibig sabihin, sila ay magkakapatid sa lahi at walang anumang magandang maidudulot ang digmaan. Kaibigan, ang digmaang sibil ang pinakamasamang pangyayari sa isang bansa. Ang ganitong uri ng digmaan ay maituturing na kamangmangan sapagkat nilalabanan mo ang iyong kapatid, kababayan at kalahi. Alam ko na minsan ay nangyayari ang ganitong bagay dahil sa pagmamalabis ng ilan. Subalit, kung may ganitong kalagayan na kinakaharapan ang bayan, hindi maiiwasan na mayroong mga mag-aaklas laban sa mga taong mapang-api. At sa unang tingin ay tila bang ito ay nakabubuti sapagkat parabang sinusugpo natin ang mga mapagsamantala. Subalit sa isang banda, ito rin naman ay nagdudulot ng pagkawasak at kamatayan sapagkat natutuon tayo sa digmaan laban sa ating kapatid sa halip na gumawa tayo ng paraan na magkaunawaan. Anuman ang ating sabihin sa bagay na ito, ang digmaang sibil ay hindi mabuti sapagkat ito ay tanda ng kawalang pagkakaisa at pagmamalasakit. Bago naging ganap na hari si David sa lahat ng lipi ng Israel, ang bansa ay nagkaroon ng 7 taon na digmaang sibil. Ito ay walang naidulot na mabuti sa bayan. Pagkus, pawang kalungkutan lamang. Ngunit sa panahon na naibigay na ng Panginoon kay David ang pamamahala sa buong Israel, doon lamang naranasan ng mga Israelita ang kapayapaan at kasaganahan. Sapagkat sa oras na sila ay lumapit kay David at nagpakumbaba, doon lamang nakausad ang bayan sa mabuti nitong patutunguhan. Ang sabi pa sa 2 talata, nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ni Yahweh na gagawin kanyang hari upang mamuno sa kanyang bayan. Marahil ay napakalaking pagsisisi para sa mga Israelita kung bakit noon lamang nila kinikilala ang paghahari ni David. Sana
ay kinilala na nila ang kanyang paghahari noon pa mang una upang mas mahaba ang panahon na naranasan nila ang kasaganaan, kapayapaan at katiwasayan. Patuloy pa sa 3 hanggang 5 talata, lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ni Yahweh. Pinahira nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel. Nooy 30 taon na si David at naghari siya ng 40 taon. Sa Hebron, 7 taon at kalahati siyang namahala sa Huda. Sa Jerusalem naman ay 33 taon siyang naghari sa buong Israel at Huda. Naranasan ng Israel sa pamamagitan ni David ang pinakadakilang kabanata ng kanyang kasaysayan bilang isang bansang nasa kalooban ng Diyos. Naging masagana ang buhay ng mga mamamayan at lumawak ang nasasakupan ng bansa dahil sa maraming tagumpay na ipinagkaloob ng Panginoon sa pamumuno ni David. 30 taong gulang si David nang mag-umpisa siyang maghari sa buong Israel. Subalit bago ito naganap ay 7 taon muna siyang naghari sa Huda. Siya ay napakabatang hari kung tutuusin. Subalit hindi ito naging hadlang sapagkat ginamit siya ng Diyos. Ang sabi pa sa 6 at 7 talata, nang siya ay maging hari, pinangunahan niya ang kanyang mga kawal upang lusubin ang mga Hubuseyo na nasa Jerusalem. Sinabi nila kay David, hindi ka makakapasok dito kahit mga bulag at lumpo lamang ang magtanggol dito. Ngunit nakuha ni David ang kuta ng Sion na tinawag na lungsod ni David hanggang ngayon. Marahil, para matigil ng lubusan ang pagkakabahabahagi, ay inilipat ni David ang kabisera sa Israel sa Jerusalem. At dito sa talata, matutunghayan natin na inumpisahan ng sakupin ni David ang Jerusalem mula sa mga Hebuseyo. Ito ay mga magagandang tanggulan kung kaya't napakahirap sugurin ng mga kaaway. Gayunmay, sa tulong ng Panginoon ay nasakop ito ni David. Ang lugar na ito ay nagkaroon ng malaking pitak sa puso ni David. Ang Zion ang pinakagusto niyang puntahan. Ang dakong ito ay matatagpuan sa mataas na lugar ng lungsod. Ang Jerusalem naman ay nasa mababang dako sa lambak ng Kidron. Sa lugar na iyon, nakabaon ang pinakapundasyon ng pader na pumapalibot sa lungsod. Ito ang lugar na pinagpatayuan niya ng palasyo at kapansin-pansin na marami sa kanyang mga isinulat na salmo ay bumabanggit sa bundok ng Sion. Ngunit sa panahon ni Pilato, ang Jerusalem ang siyang ayaw niyang puntahan. Pumupunta lamang siya sa lungsod na ito sa tuwing may pista at ito ang dahilan kung bakit naroroon siya sa araw ng Paskwa kung saan ang Panginoong Hesus ay dinakip at iniharap sa kanya. Maaring dulot ng maraming mga digmaan ay pumangit ang lugar ng Jerusalem dahilan sa patuloy na pagkakasala ng mga Israelita. Subalit sa panahong ihahayag ng Diyos ang kanyang paghahari sa lahat, ang dating kagandahan ng lungsod ay muling mahayag at ang bagong Jerusalem ay bababa sa lupa. Tayo ay magpatuloy at basahin natin ang 8 talata. Bago nangyari iyo'y sinabi ni David, sino mang may gustong sumalakay sa mga Hebuseyo ay umakyat sa daluyan ng tubig at patayin ang mga kawawang bulag at pilay na iyon. Doon nagmula ang kawikaang walang bulag o pilay na makapapasok sa templo ni Yahweh. Sang-ayon sa ilang mga komentarista ng Biblia, ang kawikaan na ito ang naging tugon ni David sa pag-uuyam ng mga Hebuseyo. May iba naman na naniniwala na may mas malalim na kahulugan ang talatang ito. Subalit dahil sa wala tayong makitang paliwanag mula sa Biblia tungkol sa kawikaang ito, hindi natin masasabi kung ano ang tunay na kahulugan nito. Ang sabi pa sa 9 na talata, doon tumira si David sa kuta at tinawag na lungsod ni David. Pinalawak niya ang lungsod mula sa Milo sa gawing silangan ng burol. Unang sinakop ni David ang bundok ng Sion at nagtatag siya doon ng kuta. At pagkatapos noon ay isinunod niya ang lungsod. Ang sabi pa sa 10 hanggang 12 talata, habang lumalaon
ay lalong nagiging makapangyarihan si David pagkat sumasa kanya si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan. Siya ay naging makapangyarihan at nagtagumpay sa lahat ng kanyang mga digmaan sapagkat pinatnubayan siya ng Diyos. Ito lamang ang tanging susi na mayroon si David upang mabuksan niya ang pinto ng tagumpay. Ito ay dapat magturo sa atin na kung wala ang patnubay ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa ay wala tayong makakamit na tagumpay. Ang sabi pa sa 13 talata, paglipat niya sa Jerusalem buhat sa Hebron, siya ay kumuha pa ng maraming asawa at asawang alipin, nadagdagan pa ang kanyang mga anak. Muli, nais kong sabihin na ang ginawa ni David sa talatang ito ay hindi kalooban ng Diyos. Makikita natin na kailanman ay hindi sinang-ayunan ng Diyos ang pagkakaroon ng maraming asawa. Huwag nating sabihin na ito ay ayos lang sapagkat nasusulat naman sa Biblia. Hindi kaibigan, hindi tamang pag-iisip yan. Ito ay nasulat sa Biblia upang ipakita sa atin na si David man ay nagkasala. Maging sa buhay ni Solomon na anak ni David, ang pagkakaroon ng maraming asawa ay nagbunga ng pagkakahati-hati ng kaharian at pagkakabihag sa Babylonia. Para sa tao, maaring ang ginawa nila David at Solomon ay ayos lang sapagkat sila ay mga hari. Ngunit kaibigan, sa paningin ng Diyos, sila ay nagkasala. At bunga ng pagkakaroon ni David ng maraming asawa, nagkaroon din siya ng mga anak. Ganito ang ating mababasa sa 14 na talata. Ito ang mga anak niya roon, sina Samua, Sobab, Natan, Solomon, Ibhar, Elisua, Nefeg, Hapia, Elisama, Eliadya, at Elipelet. Walang ganong sinabi ang Biblia tungkol sa buhay nina Samua at Sobab na mga anak ni David. Subalit, tungkol kina Natan at Solomon ay mayroon tayong mga mababasa. Ang totoo niyan, ang sambahayan ni Natan nagmula si Maria na ina ng ating Panginoong Hesus. Sa sambahayan naman ni Solomon nagmula si Jose, ang asawa ni Maria. Ito ay nagpapatunay lamang na nagmula sa lipi ni David ang mga magulang ng Panginoong Hesus. Ang sabi pa sa 17 at 18 talata, nang mabalitaan ng mga Filisteo na si David ay kinilala na hari ng Israel, binuo nila ang kanilang hukbo upang siya ay digmain. Umabot ito sa kaalaman ni David, kaya't nagpunta siya sa isang kuta. Dumating ang mga Filisteo at humanay sa kapatagan ng Repaim. Nang kasalukuyang nagtatago si David mula sa pagtugis ni Saul, nagtungo siya at nanirahan sa Filistia. Doon ay kinilala siya ni Akis na isa sa kanilang pangkaraniwang mamamayan. Ngunit ngayon, na muli nang nakabalik si David sa kanyang bansa at hinirang na hari sa bansang Israel, ang mga Filisteo naman ay nagbalak na salakayin si David. Marahil ay minaliit nila ang kakayahan ni David sapagkat tumira ito sa kanilang lugar. Gayunmay, nang marinig ni David ang balakin ng mga Filisteo laban sa Israel, siya ay dumulog sa Panginoon upang hanapin ang karunungan at kalakasan. Ang sabi sa 19 hanggang 21 talata, sumangguni si David kay Yahweh, lalabanan ko ba ang mga Filisteo? Malulupig ko ba sila? Tanong ni David. Sumagot si Yahweh, lusubin mo at magtatagumpay ka. Lumusob nga si David at tinalo niya ang mga Filisteo sa Baal Perazim. Sinabi niya, sinagasa ni Yahweh ang aking kaaway parang ilog na umapaw sa kanyang mga pangpang. Kaya Baal Perazim ang tinawag sa dakong iyon. Naiwan ng mga Filisteo ang kanilang mga Diyos-Diyusan at ang mga iyo'y kinuha ni David. Napakasarap pakinggan ang salitang sumangguni dito sa talata. Ako ay naniniwalang ito ang dapat rin nating pag-uugali sa harapan ng Panginoon. Mahalagang sa Kanya nating hinahanap ang kalakasan at tagumpay. Mababasa natin sa talata na nang matiyak ni David na siya ay pagtatagumpayanin ng Panginoon, walang alinlangan niyang hinarap ang mga Filisteo at siya ay nagwagi. Ito ay napakagandang paalaala sa atin na kapag kasama natin ng Diyos, hindi niya tayo hahayaan na mapahamak sa panukala ng masama. Sasapahan niya tayo. Ang buhay at paghahari ni David ay napakagandang paalaala sa atin
na natatakot harapin ang buhay at ang mga problema. Ang sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto, Kabanata 10, talata 11, nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Sa madaling salita, ang banal na kasulatan na kinapapalooban ng kasaysayan ng mga lingkod ng Diyos at kapahayagan ng Diyos ay dapat na maging kaaliwan sa atin. Tinuturuan tayo nito na ang tunay at tapat na paglilingkod sa Diyos ay may pagpapalang hatid sa buhay. Ito ay maaaring hindi material na bagay, subalit natitiyak ko na kung ikaw ay anak ng Diyos, masasabi mo na ang buhay ay may kulay at pagpapala sapagkat ang ating Diyos ay hindi nagpapabaya. Ang Diyos ay mapagmalasakit at maaasahan ng bawat taong nananalig sa kanyang katotohanan. Purihin ang salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat minsan pa sa katotohanan at kayamanan ng iyong salita. Ito po ay punong-puno ng mga espiritual na karunungan na nagbibigay ng kaaliwan at lakas sa aming puso upang harapin ang bawat hamon ng buhay. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sapagkat muli mong ginamit ang buhay ni David bilang napakagandang paalaala sa amin na kayo po ay hindi nagpapabaya. Dalangin po namin na naway tulad ni David, matuto rin po kaming sumangguni sa iyo. Naway ikaw ang aming maging karunungan. Dalangin namin, O Diyos, na gabayan mo ang aming isipan, ituro mo kami sa tamang landasin upang sa lahat ng aming gagawin ay mahayag ang iyong kabutihan at mag-umapaw ang aming pasasalamat sa iyong katapatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.